Alam nyo, sa totoo lang mga Boca Tribs, ito kasi si Atty. Harry Roque. Alam mo, sa totoo lang, nararamdaman ko na nadadama ko yung nararamdaman niya. Alam nyo mga Boca Tribs, sa totoo lang, lagi niyang inilalagay ang kanyang sarili sa alanganin. Sa halip na dapat ang nireresolbahan niya ay yung kanyang suliranin. Ang nagiging problema niya, sa halip na marisolba niya yung kanyang suliranin, ay lalo niyang pinalalaki. Kasi, alam mo kung ako nasa sa kalagayan ni Atty. Harry Roque, gayong ako ay nasa sa isang lugar na kumbaga malayo sa Pilipinas. Alam mo kung ako nasa sa kanyang kalalagayan, mananahimik na lang muna ako. Hindi na lang muna ako magsasalita, hindi na lamang muna ako imik. Sapagkat ang bawat salita na sasalitain nitong si Atty. Harry Roque, ang nagiging problema, nasa sa kanya. Bawat salitang kanyang sinasalita, siya ang namumroblema. Bawat salitang kanyang sinasabi, siya ang nagdadala. Bawat salitang kanyang sinasabi, siya ang naaapektuhan. Kagaya niya sa kasalukuyan, naglabas na di umano ng warrant of arrest laban sa kanya. At itong warrant of arrest na ito, doon po sa mga hindi nakakaalam, pwede po itong maging dahilan, at ito po ay isa sa magiging dahilan kung bakit po siya hindi po maa-aproban ang kanyang hinihiling na asylum sa bahagi po ng Netherlands. Kahit po magkaganon na nagkakaproblema at kahit po magkaganon na may warrant of arrest na, patuloy pa rin po siya sa kanyang pagpapaliwanag ng tungkol po sa kanyang sitwasyon, ng tungkol po sa kanyang sarili. Alam nyo po, ang tanging maipapayo po natin kay Atty. Harry Roque, kung totoo po ang inyong sinasabi, bakit mag-aayaw nyo pong umuwi ng Pilipinas? Harapin nyo po yung asunto laban sa inyo. Sapagkat meron pong dalawang napakahalagang bagay na naririto sa Pilipinas kung kayo ay uuwi ng Pilipinas. Una, makakapiling nyo ang inyong mga anak. O kung hindi man, madali kayong mapupuntahan at mabisita. Pangalawa, makakapagpaliwanag kayo sa mga usapin tungkol sa inyo. Uulitin ko lamang kay Atty. Harry Roque na sa bawat salita na inyong binibitiwan, ang nagkakaroon ng problema ay kayo. Kasi didiretsuhin ko po kayo. Halos wala na pong naniniwala pa sa inyong mga sinasabi. Sapagkat lahat po ng inyong sinabi, wala po naman kayong napatunayan. Hindi po sa ako'y nag-aakusa sa inyo, naglalabas lamang po ko ng saloobin po ng isang tao na nagmamasid din. Naglalabas lamang po ako ng aking damdamin at ng akin pong kalayaan at ng akin pong karapatan sa aking pagpapahayag. Kaya mariin pong sinasabi ko dito kay Atty. Harry Roque, huwag nyo na pong palakihin pa ng palakihin ang problema nyo. Maniwala po kayo sa akin habang nandiyan po kayo sa Netherlands, habang kayo po ay nagtatago sa asuntong dapat po ay kinakaharap ninyo, lalo nyo lamang pong pinahihirapan ang inyong sarili at lalo nyo lamang pong pinahihirapan ang sitwasyon ninyo at ng inyong buong pamilya. At lalo lamang pong lumalaking usapin at mahigit po at higit po sa lahat, tila po baga nagkakaroon po kayo ng admission to the crime that was being committed allegedly by you. Kasi ayaw nyo pong harapin Sapagkat kung ang sinasabi nyo po, tingnan nyo po, paliwanag po kayo ng paliwanag diyan sa Netherlands. Kapag ka po may naging action katulad po niya, naglabas po ng warrant of arrest, ang RTC, ngayon po nagpapaliwanag na naman po kayo. At according sa inyong paliwanag, wala po kayong involvement o wala po kayong kasalanang ginawa laban po sa ating bansa. Pero nananatili po kayo na naririyan po sa Netherlands. Ang tanong po ay bakit? Bakit hindi nyo po magawang harapin ang asunto laban sa inyo? O ang usapin laban po sa inyo? Sapagkat wala pa naman pong formal complaint. Ang narasa sa complaint pa lamang po sa inyo, sa akin po pagkakaintindi, then correct me if I'm wrong, ay nadoon po sa Kongreso po. So, habang maaga pa, sabi nga po natin, Atty. Harry Roque, maniwala po kayo sa akin, habang maaga pa, bumalik po kayo ng Pilipinas, panindigan nyo po ang gusto nyo pong ipaliwanag
si attorney si ano nga po dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala pong tanging pangarap kung hindi po ang magbalik ng Pilipinas. At dito po kung maaari siya litisin. Samantalang kayo naman po, mas ginugusto nyo pa po na nandiyan kayo sa ibang bansa. Na kung totoong wala kayong pagkakasalang nagawa sa ating bansa, di bumalik po kayo. At dito po, kayo rin po ay lilitisin. Mas naisin nyo rin po, katulad po ang naisin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito po litisin sa kanyang sariling bayan, sa kanya pong lupang sinilangan. Kayo po, hindi ko kayo maintindihan Paliwanag po kayo ng paliwanag diyan sa Netherlands. Kahit po ano paliwanag ang gawin nyo po diyan, wala po namang magiging asunto laban sa inyong ipinaliliwanag o wala pong magiging pagdinig. Maliban na lamang po kung kayo po ay uuwi dito sa Pilipinas. At dito nyo po ipagkaloob ang inyo pong mga paliwanag. Kung kayo po ay nasa sa proper and legal assessment or legal process ng inyo pong usapin. Yun po lamang, maraming salamat po. Sana po sa inyo, Attorney Harry Roque, bumalik na po kayo ng Pilipinas. Harapin nyo po ang usapin laban sa inyo. Salamat po.